8.1% ay agriculture, 8.1% ay industry, 8.6% ay agriculture. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang ekonomiya ng buong Pilipinas ay hindi na nakatungtong sa paglikha o produksyon. Ang ekonomiya ng Pilipinas, kung serbisyo ang pinakamalawak, ibig sabihin, ang pinagkakakitaan ng mga kapitalista at mga mayayaman ay wala na sa agrikultura at wala na sa industriya. Yan ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito, lumiliit ang sektor ng ating ekonomiya na nasa pabrika. Hindi na tayo naglilikha ng ating pangangailangan. Nag-i-import na nga lang tayo ng pangangailangan natin. Ganon din ang ating pagkain. Hindi na natin nililikha. Lumiliit ang sektor ng agrikultura. Ang ibig sabihin niya, hindi na tayo naglilikha bilang lipunan. Kaya nakita natin ng figure, ang nabubuhay na lang sa atin, ang pinakamalaking nagre-remit dito ay ang mga OFW. Kung walang OFW, bagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi ka ba naman maglikha? Ikaw ay maghanap ng bansa. Ganap ka ng bansa, nabubuhay na walang agrikultura, halos wala. Halos Pilipinas yata yun eh. Kasi lahat ng modernong bansa, kailangan meron silang produksyon. At least, ang pinaka-basic na produksyon, dapat nagtatanim sila. Ang ekonomiya nila nagtatanim. Naglilika ng kanilang sariling pagkain. At para magawa mo yun, kailangan mong alagaan ang isang sektor ng lipunan niya na naglilika ng pagkain. Kailangan inaalagaan mo iyong magsasaka. Di ba? Hindi mo pinapabayaan. Dahil pag pinabayaan mo yan, paano food production? Kaya tumataas kanina sa report, tumataas ang presyo ng pagkain. At hindi rin maaari, wala ka talagang industrial production na lilikhain mong pangangailangan doon. Pilipinas, siguro, ang isang napaka-unique na bansa na siya ay nakatungtong sa mga aktibidades na hindi produktibo. Saan kumikita ang ating mga mayayaman? Kung papansinin mo yung listahan ng mga mayayaman sa Pilipinas, mula kay Manny Villar na nasa real estate, papunta kay Enrique Razon, makikita mo na ang kanilang pinagkakakitaan ay ang mga bagay na hindi mo kailangan ng produksyon. Halimbawa, Manny Villar na Henry C., real estate, lupa. Hindi nila kailangan gawin produktibo ang lupa. Kailangan lang nila magawa ng mall at saka mga subdivision para ibenta ang mismong lupa. Hindi nila kailangan magtanim. Ano pa? Ang mga mayayaman natin ay nasa tinatawag nating public services. Ano pinagkakakitaan nila? Kuryente. Kaya sinapribado nila ang kuryente. Hindi nila kailangan gumawa ng pabrika, kailangan lang nila na bentahan tayo ng kuryente. Tubig, public services, public utilities. Ang highway mismo pinagkakakitaan, ginagawang pribado. Ang mga toll gate natin, binigay na sa mga pribado. Walang produksyon. Kukolekta ka lang ng toll. Pre-privatize pa. Alam nyo ba yon? Yung sa Cavitex at saka sa NLEX, di ba binigay sa kay Manny Pangilinan? Mga ganyan ang kanilang negosyo. Yan yung tinatawag natin na hindi nila kailangan mag-operate ng pabrika, hindi nila kailangan mag-engage in agriculture. Kaya ang itsura ng ating ekonomiya ay consumption-driven. Ibig sabihin, ang lahat dito ay walang nililikhang produksyon, wala kang ginagawang yaman sa produksyon. Ang pera ay nililikha sa pamamagitan ng mga retail, pagbibenta. Kaya ang yumayaman dito ay mga tulad ni Henry C., SM. Yan, hindi yung mga industrialist. Diba? Kaya hindi tayo modernong bansa. Ngayon, kaya nandyan ang political dynasties. Dahil basically, sila ay economic actor sa ganyang klaseng ekonomiya. Kung titingnan mo, susumahin mo kung paano umiiral ang dinastiya, wala sila sa kapangyarihan para lang manatili dyan. Yung parang gusto lang nilang ipasa yung posisyon sa kanilang anak. Nasa kapangyarihan sila kasi sila ay gumagawa ng mga pinagkakakitaan na hindi nila kailangan ng produksyon.
Unang-una na dyan, kasama rin sila sa pang-aagaw ng lupa. Di ba? Land grabbing. Kasama rin sila sa, wala kang kailangang produksyon, mang-land grab ka lang. Kaya kasama rin sila sa krimen. Pagka gumawa ka ng krimen, di mo kailangan mag-produce. Mag-protector ka na lang ng weteng. At dahil may mga dinastiya na protector ng weteng. Di ba? Sa Pampanga. O kaya, mag-engage ka sa illegal drugs. Dahil may mga dinastiya na nagiging protector ng illegal drugs. O smuggling. Sinasabi nila, ang Duterte daw, ang yaman niya na nagsimula sa smuggling sa Port of Davao. Lahat ng mga dinastiya, kalkalin mo kung ano ang kanilang pinagkakakitaan at kung bakit sila nasa pwesto, ay dahil sila mismo ang gumagawa ng mga ganyang mga bagay sa kanilang mga lugar. O kaya mining, magbungkal ng lupa, kumuha ng mineral at i-export sa China. Hindi po proseso. Mining, quarrying, bungkaling ng bundok, mga ganyang klaseng mga aktibidades. Kaya kailangan nila ng kapangyarihan dahil kailangan nila i-preserve yung ganung klaseng economic activity. Ngayon, kung ganyan ang iyong liderato at meron kang krisis ngayon, krisis, ang negosyo mo ngayon kuryente, ang krisis mo, krisis ng mga mahihirap, mataas ang presyo, anong gagawin nila? Ibababa ang presyo? Di ba hindi? Kasi hindi naman nakatungtong ang yaman nila sa produksyon. Diba? Sa pagbibenta ng mga serbisyo ang kanilang negosyo. So mamahalan lang din nila ang kuryente. Tubig. Kapag may krisis ba, ibababa nila ang tubig? Hindi. Diba? At kung ganyan ang iyong liderato, kung kasama sa ganyan klaseng sitwasyon ang pagkakaroon ng political dynasty na nasa posisyon para lang pangalagaan ang kanilang moda ng pagkamal ng yaman, sila ba ay magiging parang leader, magpo-provide ng liderato para masolusyonan nila ang krisis sa buhay ng mga mahihirap at ng mga manggagawa at masang Pilipino? Hindi. Ang meron sila ay simpleng bangkaroteng klase ng politika at hindi sila magpo-provide ng solusyon sa ating kahirapan. Kaya importante sa kanila na kapag sila'y tumakbo, hindi sila magsasalita tungkol sa issue. Bakit? Kasi bangkarote sila eh. Narinig nyo na ba ang mga political dynasty, kapag sila'y nagkampanya sa eleksyon, pinag-uusapan nila ang issue ninyo? Narinig nyo na ba sila nagsalita tungkol sa sahod? Yung ating mga pinag-uusapan dito? Kahit sa paksyon ng mga nagahari na yan, ng mga elite na yan, ng mga dinastiyang yan, kahit kay Marcos o kay Duterte, wala kang maririnig na magiging parte ng kanilang mga diskurso ang sahod. Narinig mo na ba sila magsalita tungkol sa kontraktualisasyon, sa presyo, sa pabahay, sa problema ng mga magsasaka? Hindi, di ba? Kasi nga bangkarote. Ang gagawin nila, parang pampalit doon sa pagsalita tungkol sa issue, pampalit doon sa totoong diskurso, ang kanilang ginagawang pampalit? Entertainment. Kapag sila ay nagkampanya o nagsalita sila o maharap sila sa masa, kailangan nila magbitbit ng artista o kaya sila mismo ay matutong sumayaw at maging entertainer. Kasi wala silang bitbit na diskurso dahil wala silang solusyon sa ating problema. Bagkos, ang ating kahirapan at ang ating problema ay prekondisyon para sila ay tuloy-tuloy na kumamal ng yaman. Kung ikaw ay dinastiya at yumayaman ka sa pamamagitan ng pag-agaw ng lupa at dahil yan ay ibebenta mo bilang real estate, kapag pumunta sa iyo ang urban poor na nangangailangan ng pabahay at sasabihin sa iyo, Governor, Mayor, tulungan mo naman kami. Siyempre hindi yan tutulong sa iyo. Hindi importante sa kanyang pabahay, bagkus ang kawalan mo ng bahay ay prekondisyon para magpatuloy ang pagkamal niya ng yaman. Di ba? Ikaw, environmentalist ka, may krisis sa klima, komunidad ka na apektado, magsasaka ka na apektado ng pagmimina, yung nalalaso ng iyong sakahan
dahil sa pagmimina, nalalason ng mga kemikal sa minahan. Pupunta ka ngayon sa governor, sa mayor, sa congressman, at sasabihin mo, congressman, mayor, tingnan mo naman sinisira ng minahan. Ito ang ating sakahan. Eh siya mismo involved doon. May interest siya doon. Siya ba ay tatalima doon sa iyong problema? Di ba hindi? Kapag ikaw ay namumroblema sa taas ng kuryente, di ba? Eh dyan sila kumikita. Sa pagbibigay, pagtataas ng mga pampublikong serbisyo. Oh, pwede mo ba silang lapitan para sabihin, baba nyo naman yung kuryente? At makikita mo, lahat sila. Hindi si Marcos, hindi si Duterte. Kaya pagdating ng SONA, pustahan tayo kung may sasabihin sila doon sa mga pinag-uusapan natin. Ang kanilang sasabihin ni Marcos, 4 na SONA na yan. Di wala yung binanggit tungkol sa sahod. Di walang binanggit yan tungkol sa pabahay. Di wala yung binanggit tungkol sa yung mga problema na talagang kinakaharap ng manggagawa at masang Pilipino. At ganoon din si Duterte. Kaya ang hindi ko maintindihan, bakit ang masang Pilipino at manggagawang Pilipino, ang kanilang politika ay binary pa rin na tinatawag. Ibig sabihin ng binary tinatawag, pipili pa rin kay Marcos o kay Duterte. Di ba? Pero hindi nila kasalanan yun. Alam mo bakit? Eh kung bumuhos ba naman sila ng matindi sa mga troll farms nila? Di ba? At gagamitin nilang desperasyon ng masa mismo laban sa masang Pilipino. Kaya hindi ito maayos ang ating mga problema ng ganyang klaseng gobyerno, ng mga gobyerno na pinapamalas nila Marcos at saka ni Duterte, hanggat hindi magkaroon ng malakas na kilusang masa, kilusan ng mga api, kilusan ng mga walang bahay, kilusan ng mga mga may sweldong hindi nakabubuhay, kilusan ng mga magsasakang walang lupa at pinapalaya sa kanilang mga sakahan, kilusan ng masa at manggagawang Pilipino na aabot ang kanyang lakas sa punto na siya mismo pwede siyang umagaw ng kapangyarihan. Dahil tinuturuan tayo ng kasaysayan hanggat umabot ang masang api sa ganong level na nasa level na siya ng pampolitikang lakas na kaya niya mismong agawin ang kapangyarihan sa mapang-aping gobyerno o mapang-aping uri o mga elitista, hindi magkakaroon ng pagbabago sa lipunan ito. Kaya ang ating layon sa ating pagsasama-sama ay upang buuhin ang ganyang klaseng puwersa. Buuhin dahil walang pag-asa ang ating lipunan kung walang puwersa, kung walang kilusan ng mga api na naglalayon na magkaroon ng pampolitikang lakas. Yan lang po at maraming salamat.